HPG sa Rehiyong 12, hindi otorisadong manghuli ayon sa LTO. Coronadal City PNP, may bagong Chief of Police. LGU Tacorong at DA12, lumagda ng MOA para sa Sentineling Program. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Marso 25, taong 2024. HPG sa Rehiyong 12, hindi otorisadong manghuli ayon sa LTO. Narito ang ulat. Hindi na maaaring manghuli sa lansangan ng Highway Patrol Group o HPG matapos mapaso ang kanilang deputization mula sa Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Region 12 LTO Regional Director Melharia King Tomawis, hanggang Disyembre taong 2023 lamang ang deputization ng HPG at hindi pa ito na-renew ng LTO ngayong taong 2024. Ayon pa kay Tomawis, nasa ngayon ay inayos ang issue sa pagitan ng LTO at kanilang hanay pag ito ay naayos na, magbibigay na sila ng renewal form sa kanila. Babala ni Tomawis, maaaring tumanggi ang sinumang motorista kung pilit silang hinuhuli ng mga kawani ng HPG na may kinalaman sa traffic laws tulad ng pagsita ng expired driver's license at registration ng sasakyan dahil illegal na ito kung maituturing. Gayunpaman, maaari umanong manghuli ang HPG kung ito ay may kinalaman sa anti-carnapping drive dahil bilang pulis, trabaho ng mga ito na habulin ng mga criminals kabilang ang mga carnappers. Nakahanda naman ng Regional Director na tumanggap ng reklamo mula sa motorista kung nahuli sila ng HPG ngayong 2024. Dahil dito, pinag-aaralan na ni Tomawis na hindi na i-renew ang deputization ng HPG sa Rehiyong 12 dahil sa isyong korupsyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxurgen Headliners. Coronadal City PNP, may bagong Chief of Police. Narito ang ulat. May bago ng Chief of Police ang Coronadal City Police Station sa lalawigan ng South Cotabato. Simula noong Biyernes, ika-23 ng Marso taong kasalukuyan, ay formal nang umupo si Police Lieutenant Colonel Hoover Antonio bilang bagong Chief of Police ng Coronadal City Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Antonio ay galing sa South Cotabato Provincial Police Office o SCPPO, kung saan pinalitan ito si outgoing Chief of Police Lieutenant Colonel Amor Mio Sumine na itatalaga naman sa General Headquarters sa lungsod ng Quezon. Ayon sa bagong Chief of Police, walang malaking babaguhin sa lungsod dahil nakita niya na epektibo ang mga plano at programa ng outgoing COP. Gayon din ang deployment ng police station. Dagdag pa nito na ipagpapatuloy niya ang mga magandang nasimulan ni Sumine, ngunit titignan niya sa susunod na mga araw kung mayroon pang kailangang baguhin at yun lamang umano ang kanyang gagalawin para sa mas ikaayos ng komunidad. Samantala, humihingi si Police Lieutenant Colonel Antonio ng tulong at kooperasyon sa mamamayan para masolusyonan ang problema sa kriminalidad at mabilis na mapanagot ang mga sospek. Nananawagan din ito sa publiko na huwag mag-alinlangang isumbong o ipaabot sa kanilang police station ang mga problema sa komunidad, lalo na pagdating sa katahimikan at kaayusan ng lungsod. Ang turnover ceremony ay isinagawa noong Huwebes, ika-22 ng Marso taong kasalukuyan, na pinangunahan ni Police Colonel Samuel Kadungin, OIC, Provincial Director ng SCPPO.
kasama ang ilang pinuno ng lungsod at kapulisan. Ang reshuffling ng mga Chief of Police ay isang regular policy guidelines ng Philippine National Police o PNP na may layunin na mabigyan ng pagkakataon ng ibang mga police official na ma-assign sa ibang city o municipal police station. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Surgeon Headliners. Para sa uling balita, LGU Tacurong at DA12 lumagda ng Memorandum of Agreement para sa Sentineling Program. Narito ang ulat. Ang City Government ng Tacurong sa pamamagitan ng City Veterinary Services Office at Department of Agriculture Region 12 o DA12 ay lumagda sa Memorandum of Agreement o MOA para sa mga magsasaka na apektado ng African Swine Fever o ASF para sa Sentineling Program ng DA12 noong ika-18 ng Marso taong kasalukuyan sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Dahil sa paglabas ng ASF, nagkaroon ng sakit ang mga alagang hayop. Ilan sa mga nag-aalaga ng kahupan sa 20 barangay ay matinding naapektuhan. Malaking pagkalugi sa kanilang pinagkikitaan. Bilang tugon sa nangyari, ang DA ay nagkaroon ng programa. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga apektadong kahayupan, siya naman ang pagbigay ng panibagong alaga na nasa ilalim ng pagpapatupad ng Sentinel Protocol. Sa ilalim ng inisyatibang ito, na ang pagpapatupad ng paraang ito ay mapigilan at maayos at mabawasan ng mga hayop na matamaan ng sakit. Ang pamamahagi ng mga biik sa mga mangbababoy ay bilang pansamantala lamang at masuri sa loob ng 40 araw. Bilang suporta sa clinical observation sa mga mangbababoy, ang City Veterinary Office ay namahagi ng pagkain sa mga alaga na mula sa DA12. Dumalo sa lagdaan ay ang mga kasapi ng sangguniang panglungsod na sina City Councilor Honorable Ralen T. Bernardo at Honorable Nestor Casador at City Veterinarian Dr. Alan R. Alimahen. Ang pamamahagi ng mga alagang baboy sa 140 na bibigyan ay nangyari noong ika-20 ng Marso taong 2024. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Surgeon Headliners. At nakabuo ang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.